Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kill remark laban sa 15 senador taga ni Bacalaog. Ang mga kandidato kani sa pahayag sinabi ni De La Rosa, nagsusumasalaban si dating Presidente Rodrigo Duterte, asin ba kung literal na igibon na ipapagadan ang 15 senador taga ni Bacalaog. Ang mga kandidato kang PDP Laban, inibon ni Duterte ang kontrobersyal na remarks sa PDP Laban Proclamation Rally kay barang aki kaning si Vice President Sara Duterte at si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa pag-endorsar sa mga kandidato kani. Arugman ka na ba? Dahil na pinaggabantaan kan Vice Presidente ng Pilipinas, sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, pati naman si House Speaker Martin Romualdez na sayang ipapagadan. Mientras tanto, nag-agal digdi si Senador Risa Ontiveros na nag-iimbisigar sa drug war ni Duterte asinman De La Rosa. Sa katakod na bareta mga tugang, sinupalpalman ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang pagkapodan ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. Naimbisigaran kang ahensya ang pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte na ipapagadan ang 15 senador para makatukaw ang mga kandidato kani. Sabi ni Santiago, ang dapat subot magreklamo sa nasabit ang pahayag kan dating Presidente, yung mismo ang mga senador, asin pa ko si Adjong, asin iba pang kongresista. Tinawan doon ni Santiago na malinaw man na nagsusubasalaman si Duterte, asin may konsiderar subot na parte sa naman inikan sayang political propaganda. Batandan hinagad ni Adjong sa NBI, imbisigaran ang nasambit ang pahayag ni Duterte. Sigunban kay Adjong, kung ang bump joke bawal sa lay, asin may katampad na kastigo, purog na dapat ang pagbabanta na magkadaning senador ang maimbestigaran. 11 pagkalampas sa kalas 5 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba po mga bareta, nairaffle na kan Supreme Court ang petisyon na naghahagaldigdi na mandahan ang Senado na puna na ang pagkukondisyon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sigun sa Korte Suprema, pwedeng maibali ini sa agenda ninda ngunyan na Martes, Pebrero 18. Batandan hinagad ni Atty. Catalino Generolio Jr. sa Supreme Court na suguon ang Senado na tulos mag-convene bilang sarong impeachment court. Asim puna na ang trial laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. Sabi ng abogado, dahil pigutugutan kang konstitusyon ang Senado na abanahon ang responsibilidad kani sa panahon kang recess. Sinasabi pa kang petitioner ang Article 11 Section 3 kang konstitusyon kung saan nakapalaman na in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by Senate shall proceed. Erot naman, inapormaran kang Kongreso ang impeachment asin tulos na isinangat sa Senado karong talikod na Pebrero 5. Sigurban kay Senate President Gis Escudero, pwede sa naman mag-convene ang Senado bilang sarong impeachment court kung ang Kongreso yaon sa sesyon. O sabihin kani, ang impeachment trial laban sa Vice Presidente ng Pilipinas pwede pampunan sa pagbubukas kan 20th Congress sa bulan kan Hulyo. Kakampi Network News. Alas 5:13 ang oras sa tugudan. Iniimbisigaran ng Central Office kan Department of Education DepEd ang subot ghost student sa senior high school voucher program.
kan dosing pribadong eskwelahan asin siyam na school divisions. Sigun sa DepEd, kabali sa inibisigiran ng mga personahis asin opisyal na posibleng imbulto sa irregularidad na pwedeng ikatanggal kan eskwelahan sa Senior High School Voucher Program. Bilang parte ng marching order ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa transparency as and accountability ririkasan kan DepEd ang investigasyon taganing mamantilir ang integridad kan pundo asin implementasyon kan programa. Apora sa pagtanggal kang akreditasyon sa mga imbultong eskwelahan, pigahanda naman kan DepEd ang kasong administratibo asin kriminal laban sa mga responsableng individual pasado man sa makakalap na mga ebidensya. Mientras tanto, siniguro pa kan DepEd na padagos silang mataon ng ayuda sa mga lehitimong estudyante taganing mga pagpadagos kan sa indang pag-eskwela. Alas 5:14 ang oras siya tungunyan. Ang tabiyanan po at siya na mga-report, mag-alis sa mga pagriban niya sa luwas. 8 lokal na gobyerno ang nahilingan kan Department of Health ni nakakahandal na paglangkaw kang bilang ka mga kaso kan dengue. Dahil sinabi kan DOH sa mga pangaran kanibapan lugar, alagan sinasabing manunuparan ini sa tulong riyon sa Pilipinas, kabali ang National Capital Region, Region 3, patiraman sa Region 4A. Erot naman nagdeklara si Quezon City Mayor Joy Belmonte nin dengue outbreak sa sadang syudad matapos makapagristo ng lampas sa 1,700 na kaso sa ilot na 2 bulan pasarakan taon 2025. Sa sinampitang bilang, 10 pasyente na kinabibilangan ng 8 minor de edad ang pinawian ng buhay. Pigilauman man kan DOH, nabadeklaraman ng dengue outbreak sa mga masunal daw ang 8 pang lokal na gobyerno. Pasado sa ley, ang deklarasyon kan sarong lokal na dengue outbreak, pwede sa namang gibuhon kan sarong opisyal kan lokal na gobyerno. Oras siya ito kung matugang 15 makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Ang tabiyanan po at yan ang mga report na mag-aali sa mga pagkaliban niya sa luwas. Sa iba pang details ka mga bareta niya tungkol sa Senado Nacional, rirepaso naman kan Tri-Committee kan Kamara de Representantes ang tax compliance ka mga social media influencer, pati naman vlogger sa gibon na investigasyon ngunyan aldaw Pebrero 18. Inipitrang kang komite ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa pahilot ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa investigasyon ninda may koneksyon sa pagwarak ni mga fake news sa social media tagaling madideterminaran kung kurano ang buwis na binabayadan ka mga social media influencer. Nainot naman nagpanawas ng memorandum ang BIR tagaling pagirumdumo ng mga social media influencer sa saydang obligasyon na mag-rehistro, planchar ng tax returns asin ideklara ang saindang ganansya halis sa mga digital platform. Sinabi ni Fernandez, maaraman sa igibo ng pagdangog kung igwa mga ambyenda sa ley na kaipuan taganing mapakusog ang tax compliance ka mga online influencer. Sigun pa sa kongresista, ang pagdangog para masiguro na igwang paninimbagon sa mga salang ginigibo asin para man ubako para ipiton ang libreng pagpapahayag. Kakampi Network News. 17 makalampas ang oras na alas 5. Arabon tayo mga bareta halis sa mga pagriba sa lawas, kumalik kawaligan, nagrekomendang magkaiguan ng dakulang holding area para sa mga botante sa mismong Aldaw Campirilian. Bareta hali kay Baiko Garcia. Baiko. Amay pa sana nagpiprepare na ang opisina kang COMELEC sa Banwan kang Kamaligan para ilingon ang kamugtakan kasi ng polling precincts. Susug kay Election Officer 3, Celito M. Ramos, challenging sa saydang assigned na Banwaan huli tapito sanang eskwelahan na maserbing polling precincts out of 13 barangays. Sa ngunyan, nagkukonduser na ng koordinasyon, katuwang ang DILG, mga eskwelahan as in public school district supervisor na matindog bilang mga Board of Election Canvassers. Nakapag-conducer naman sila ng inspeksyon sa mga classroom na gagamiton para ilingon kung conducive pa sa lado ka mga partukdo na mga serbi, mga watchers as in mga boto kung nagagana pa ang ilaw, may electric fan as in igong extra emergency light. Dagdag pa ni Ramos, nagre-recommenda man sila na magkaigwan ng dakulang holding area lalo na sa mga eskwelahan nakadakol na registered voters. Ang mga barangay, parte kang poblasyon, pitong gayo ang ma-share sa sarong eskwelahan sana
Mantang ang natatadang 7, igwa man ng kanya-kanyang elementary schools na nasa sakupan. Pero pa dyan, nag-inventaryo naman. Sinda ni mga ballot boxes, nagpiprint out naman, kan listahan ka mga butante sa kada presinto, ngarig, dikit na lang ang preparasyon bago ang aldaw kan eleksyon. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Network News. Unong barangay kan Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur, nakikiulay sa saya mga konstituentes tultulon ang waste segregation. Baretang yan haliki bike Rabito. Ngunyan na dagmang na ang mga basura na yaon sa kasentrohan kan badwa din Pasakaw, Camarines Sur, partikular ang mga lugar na sakop kana Santa Rosa del Sur sa badwaan ngina Pasakaw. Nakikiuling ngunyan si punong barangay Taloy Tayko kana Santa Rosa del Sur sa iyang mga residentes na tanganing malikayana ang pagtapok digdi tapok naman kan mga basura asin ang pagkakaigwa ni na grabing mga nakatambak na basura sa gilid kan mga tinampo, pigpapakailan ngunyan kan punong barangay an sa iyang mga konstituentes sa lugar na gibuhon an segregation o an pagsusuray-suay kan mga nalalapa asin dinalapang basura yan tanganing mahakot ning toltol kan munisipyo. So, ikaw po kita ning kadikit na pakiulay sa barangay Santa Rosa del Sur na kung pwede po mag-segregate kita ning basura para matuldukan ta po ang problema sa tuyang kapalibutan. Lalo na nga ni mabataon na ang lugar ta. So, nag-igwala po kami sa mga barangay official, si Kagawad Alwin ang Parte kanaging magapahayag ni punong barangay Taloy Tayko kanini ana mahapot kan kakampyo patrol dapit sa indang plano katakod kan mga basura na nahilingon yan sa sentro kan badwa din Pasakaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras ngunyan. Mientras tanto, papaimbisigaran ni Senador Rizal Tiveros ang lakop na kaso kang online sexual abuse and exploitation of children sa Pilipinas. Ini kasunod kang pagkakadakop ka mga otoridad sa sanong ina sa Angeles City sa Pampanga kung saan na-discover na ipiglalako sa mga dayuhan ang sa mga aki sa online asin ang pinaka-aking biktima nasa 10 bulan pa sana. Jesus Marosip. Sigun kay Tiveros, nakakahandal ang paretang ini asin bilang sarong ina bakulog sa puso na may dugay ng aki inaabuso karibay ning kwarta. Nagpayag man ng pagkadiskilar ang senador. Unita bilang may padrino kang anti-usay law karunggayo day epektibo ang implementasyon kan ley para protegiran ang mga hubines sa gikan sa mga biolensya. Nagkapilarman ang senador sa mga social media companies pakusugon ang saindang mga regulasyon tagaling mapunduna ang mga siring na krimen asin mapapanimbag ang mga internet service providers, mga e-wallet o mga remittance center na mapatunayan daging parte kan paglakop kan sinampit na mga pang-aabuso. Kay puan sumut pakusugon ang whole of nation approach laban sa mga siring na komplikadong isyu sa may hurot na ang mga aki dahil dapat ipilapabakal ka sa mga bagurang. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, ipinapalis-kulipikirman sa COMELEC ang magturugang na senatorial candidates Erwin Tulfo asin Ben Tulfo asin tulo pa rin mga partidaryos. Sigun sa Commission on Election, sarong petition na isilangat kan sarong Virgilio Garcia ang nagsagat ng disqualification case sa kasugmang Lunes. Aporaki Ben asin Erwin, pinangaralan man sa disqualification petition si Jocelyn Pua Tulfo, Rap Wendell Tulfo, pati naman si Wanda Tulfo Tayo. Sigun sa COMELEC chairman na si George Erwin Garcia, ang kaso i-raffle sa duwang dibisyon kan COMELEC ngunyan daw Pebrero 18. Nagburulyada sa roundtable discussion kang 61st Munich Security Conference ang Secretary kan Department of Foreign Affairs pati naman diplomat haling China uli sa isyu kang West Philippine Sea. Sa sayang pagkataram sa Making Waves, Maritime Tensions in the Indo-Pacific Roundtable, nanindugan si DF Secretary Enrique Maralo
Napanagos na susundong ka Pilipinas ang rules-based international order, pati naman ang rule of law, particularmente ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tinawandong pa ni Manalo na ang nasyon nagpirma sa UNCLOS asin dapat utubon kan silang utubon na silang mga pinirmahan. Nagsibagman ang dating Chinese Vice Foreign Minister na si Fu Ying na ang Pilipinas nagbabalga sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea kang ukuparon ang Second Thomas o ang Ayungin Shoal asin Sabina o ang Iscuda Shoal. Kakampi Network News. Iba pang bareta halikod dyan sa lawas, soltero arestado sa sarong gun bypass operation sa Iriga City. Arabo niya itong bareta yan halikid Junel Cuba. Junel. Akop sa ginaibong gun bypass operation na sarong soltero dyan sa parte mismo kanda siyudad kanda Iriga kanda Ikasa kanda mga miyembros kanda Iriga City PNP asin man kanda tropa kanda regional office kanda PNP duman sa siyudad kanda Legazpi and gun bypass operation. Ginibo ang gun bypass operation alas 11:19 na pagkabanggi dyan sa parte mismo kanda barangay kanda Santa Cruz Iriga City. Napagarmanda na anda target kanda mga miyembros kanda Philippine National Police o anda kanda PNP. Iyo ang sarong Kenta Amiel Lugida Mantes 27 anyos soltero kanda Zona 3 sa Santa Cruz Iriga City. Sarong miyembros kanda PNP ana nagsagin-sagin na pusher bayera tanganing iyo ana magabakal ni Badil sa binang suspetsado na nagkakantidad 200,000 pesos sarong kalibre 38 Badil na may tatak na Smith and Wesson. Iyo mismo anda nabakal ka na mga miyembros ka na Philippine National Police sa ikinasang ganda bypass operation. Anda nasambit ng Badil kapot-kapot ngunyan kan mga miyembros ka na police pati naman anda ginibong bypass money sa sinabing operasyon anda suspect nakakulungon yan sa ipaturakan pulisya dyan sa siyudad kanda Iriga. Sasampan siya in kasong pagbalga sa Republic Act 10591 asin anda COMELEC Resolution number 11067 o anda pagpapasunod kan eleksyon na gun ban. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:26 oras gunyan sa iba pang bareta sa Kakampi Network News. Pinag-aadalan ng Maringunyan kang Office of the Civil Defense ang pagkakaigwaling suway na warning system para sa shoreline at iba pang route ng panahon. Napagraman ang shoreline, parating nagdala ni Bao kusog na paguran asin pagmaha sa nagkaperang lugar sa Pilipinas. Sigun ki Civil Defense spokesperson Director Chris Noel Bindiho, gusto rin nang maipaintindi sa publiko ang hiwas kan epekto kang kada weather phenomenon para maiwasan ang karibungan asin tulos pagkapagurusin ng evacuation kung kinakaipuan. Ibinahay pa ni Bindiho na yaon na sa preliminary stage ang rekomendasyon kan OCD asin bagi pa sa magkakarigong pag-aadal pati naman na rekomendasyon. Mientras tanto, matugang nagatala ng irap i-repatriate sa Pilipinas ang bangkay kanagana na Pilipinong pulis sa US mid-air collision na si Philippine National Police Director for Logistics Colonel Pergentino Bong Malabid sa masunod na simana. Nakatalaan man magbalik sa Amerika ang nabanong misis ni Colonel Malabid na si Rio para darahon ang mga personal na gamit asin man uniforme kan saya nagadan na police official. Pigeras man ni Rio ang detalye para sa viewing kabangkay ni Colonel Malabid na igibon sa Philippine National Police sa Motuari sa Campo Crame pon Pebrero 21 sundong Pebrero 23. Nakatalaman ibalyo ang bangkay ni Colonel Malabid sa Manila Memorial Park, Manila South Road, Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna sa Pebrero 24. Naka-schedule man ang cremation sa babot ng Pebrero 25, mientras kikibuon man ang lubong sa Pebrero 27, alas 4 rin pagkapon. Matandaan, kabali si Police Colonel Malabid sa lunad kang American passenger plane na suminalpok sa sarong US Army helicopter
Pentras na sa ere, harni sa Reagan National Airport kung saan bayang survivor sa sinampit ng trahedya. Inanok ni disbarred lawyer as in anti-poverty SAR Larry Gadon si Vice President Sara Duterte na mag-dimitir na sana sa posisyon matapos ma-impeach. Sa sarong minsay, sinabi ni Gadon ang rason kung tano niya pinaparesign ang Vice Presidente kan Pilipinas. Sigun saya, dapat mag-resign si Sara. Asin dahil na halaton ang impeachment trial. Ninulita kung siya ma-impeach dahil siya kwalipikadong dumaragan sa 2028 presidential election. Dagdag pa ni Gadon, bakong bastante ang boto para man makatukaw presidente ng Pilipinas. Sa presente, pindyente ang impeachment trial ni Duterte sa Senado. Nasigun kay Senate President Chis Escudero, maabante ang pag-trial pagkatapos kan State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinuspender kan Land Transportation Office kasugma ang driver's license ni George Royeca, ang co-founder as in Chief Operating Officer ka motorcycle riding hailing firm na angkas huli sa insidente sa Cainta Rizal kanang talikod na Pebrero 2. Sa insidente nakuha ng video, mailing ang tulong angkas rider na binagatan ang intersection sa Cainta tagani makaagi ang gabos na partisipante sa motorcade. Anggot ang mga motorista, hulita dahil sinara makaabante, dawa naka-go signal na ang traffic light. Sigun kay LTO Chief Vigor Mendoza, sinuspende rin dahil lisensya ni Royeca matapos kaning akuon na siya ang nag-organisar kan sinampit ng motorcade. Batandaan, nag-surrender si Royeca sa LTO matapos maging viral ang insidente. Inako niya ang responsibilidad na sala ang ginibo ka mga angkas rider. Oras kunya mga tugang, eksakto na 5:30 ng pag-aaga. Nagantabi ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyan na Martes, 18 na po kang bulan na Enero taon 2025. Kita po na antabayan ng live. Marinaga sa mga parantaban niya mo sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Sa mga taga-Iriga, good morning. Sa inaabot man kan signal kan 99.3 sa KM Kakampi Partido dyan sa Partido area, good morning man. And siyempre sa mga nakaantabay ko niya na amay na pag-aga sa 91.9 BBS-FM. Good morning sa mga taga-Naga. Dakon mga bareta sa Naga, ano nang update duman sa doktorang Binadil Gadan? Kumusta na si person of interest na posible may pagkaram sa nasambit ng krimen na naiupuan na hinahalat ko niya na mag-surrender o madakop ka mga autoridad? Good morning man sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, babalik at yan Kakampi Network News. Network News. Kandidato sa panahon kakampanya. Nakapanamalinis sa Section 79 kan Omnibus Election Code na nagdideterminar ng election campaign o ang partisan political activity sa numanahiro na may katuyuan itulod o pugulan ang kapangganahan kang partikular na kandidato. Kabalik diyan na pagkukurso ng diskurso, pagkataon ng anunsyo o komentaryo, asin na entrevista na pabor o laban sa isa-iman na kandidato. Alagad, tinawandong kan Comelec Chairman na si Erwin Garcia, tinutugutan man ang mga negative campaigning, pwede man maghampang sa illegal na kaso ang mabalga sa mga lay arog kan libel o cyber libel. Tinawando man kang Department of Justice na nakadepende sa liderato ka National Bureau of Investigation NBI ang pagkukurso ng investigasyon sa binutasan na kill joke ni dating Presidente Rodrigo Duterte laban sa mga senador. Ini ang tinawando ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Sigun Rimulya, moto proprio kang NBI kung makonsistentan ng investigasyon. Sigun saya, dahil nakaipuan magpanawas-pas yan ng kasuguan para magkonsil ang NBI ng investigasyon sa garunggay pagbabanta ni Duterte. Para yung payag man, ang binutusan ni NBI Director Jaime Santiago na sigun kay Santiago, ang payag ang dating Presidente, rhetorics o partisanaman kang political agenda kan sa indang partido. Siniguro man ni Santiago
na makonusyon ng investigasyon ang National Bureau of Investigation kung igwang senador na masunad ning reklamo laban sa dating presidente. Tinuyaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tunay na kamautan kanagkapit ng partido sa pagdalagan kani sa eleksyon sa 2025. Sigun kay Presidente Marcos, nasalaman pa sa liring kapakinabangan ang gusto kan iba kaya sila nagkandidato. Iba masubot ni sa katuyuan kang administrasyon ulit mayong ibang iniisip ang nagkapit ng mga kandidato kundi kung paano iaangat ang saindang sa diri. Uli kani, dipisil subot pagkabilog ni magabat na tiket ang ibang partido asin ipinawaagi na sana sa pabarbayli asin kung anong sinasabi sa kampanya. Importante, inuton ang pagserbisyo publiko sa pagdalagan arong na sana kan sayang mga pampato sa pagka-senador. Ipinahayag kang Committee to Protect Journalists na mayo subot na i-report na paggadan sa mga miyembros kan media kanang trikod na 2024. Pasado sa pinaluwas na report kanasabit ng komite, ini ang enot na pagkakataon matapos ang 2 dekada na mayong journalist killing na nai-report sa Pilipinas. Pinibistuman ka Presidential Task Force on Media Security. Anasabit ang report kang Committee to Report Journalists. Asin nagpapailing ini din mas importanteng libreng pagpapahayag kasi proteksyon sa kabos na media professionals. Sabi pa kang task force, mas pinakusugban kang gobyerno ang pagkabantay para siguridad kan kada media workers. Alas 5:44 oras kunyan, nasa 85 sana hali sa 150 party list ang inaprobaran online na campaign for platforms kan Commission on Elections Inbank na pwedeng gamiton para sa 2025 May election. Mientras tanto, 29 na online campaign platforms ang inaprobaran hali sa 66 na senatorial race. Apatig di mga kandidato ang partially compliance asin 33 man ang non-compliant susog sa Comelec. Pasado sa hinahagad kang Education and Information Department, sinugo na kang komisyon ang mga partially compliant na magsunod. Sinusugo man ang mga kandidato asin partido na non-compliant na i-take down ang sa mga online content asin social media platforms. Inot naman sinabi kang Comelec na kung dahil makakapag-rehistro ang mga kandidato, tatawan ning notice to explain para arabon kung tano dahil sila dapat sa angataling reklamo. Sigon sa Comelec, ang deadline kang pagkaparehistro kalagtalikod na Disyembre 13 kanakalis na taon 2024 asin dahin na nagtaon ng extensyon. Ang sinambit na lakdang katuyuan maiwasan ang paggamit ni mga artificial intelligence, deepfake asin iba pang na makakapiktar sa kampanya para sa paabuto na eleksyon. Naglagapak sa 40.0%. Halos sa dating 40.6%. Ang satisfaction rating as in 46.5%. Halos sa dating 47% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Karing Pebrero, kasunod ka sa impeachment sa Kongreso, pasado sa ginibong survey kan Tanjiri, ngunit na bulan kan Pebrero. Nasa 39.5% ban. Anday na ugma, mientras tantong 30.2% ang nawaraning kumpiyansa sa Vice Presidente ng Pilipinas. Hali sa middle income class ang mga mayor na rason kang paglangkaw kan sayang kawarang anday kontento asing kawarang kumpiyansa na mga rating. May karigitma na pagbabago sa mga rating kang satisfaction pati naman trust ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ugma asin kumpiyansa para sa Presidente halis sa Northern Luzon, pati naman Central Luzon, mientras tantong kawaran kumpiyansa asin kawaran kaugmahan sa Presidente halis sa Mindanao asin sa Bicol Region. Ang satisfaction na 49.0 sagot 49.4% asin trust rating na 59.0% sagot sa 59.5% para man kay Speaker Martin Romualdez. Nagpapailing ning risadong paglangkaw halis sa Northern Luzon, Central Luzon, pati naman Eastern Visayas asin ang paglangkaw kan kaaraman kang publiko hulipan sa impeachment ni Vice Presidente Duterte, nagpapalangkaw kang ratings ni Romualdez. Mientras tanto nagurusman ang satisfaction asin trust rating ni Senador Chis Escudero sa ikalawang sunod na bulan. Ang kawaran
ang pagka-diskontento asing kawaran ng kumpiyansa para sa Presidente kan Senado nahiling man kan sarong risadong o nahilingan man ning risadong paglangkaw. Alas 5:47 sa iba pang detalles ka mga bareta dyan kunyan. Itinutunod kang House Ways and Means Committee sa Senado na ilusot na ang propestong Universal Social Pension for Senior Citizens Act para maging pusog asin nagpromesang matabang siya sa paghahanap ng pundo para digdig. Katuyuan kang propestong lay na matawan ng tig 1,000 pesos kada bulan ang kada mga Pilipinong senior citizens. Napaganaman na namumuro naman sa House Joint Committee on Senior Citizens and Pensions and Persons with Disabilities Benefits. Ang chairman kang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development dapit sa nasabit ng propostong lay. Basado sa datos sa kinakalkula na kinakaipuan kang programa ni 28.8 billion pesos sa edot na taon para sa 2.4 billion na bagong pensyonado. 43.7 billion pesos man sa ikalawang taon para sa 3.64 milyon na kadagdagan na beneficiaryo, asin 68.9 billion pesos sa ikatulong taon para man sa 5.74 milyon na dagdag na pensyonado. Kada talikod na 2024, kinakakulang nasa 16.39 milyon ang senior population sa Pilipinas, asin na 3.7 milyon sa senda nag-receive nin social pension. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:48 ng pag-aga. Balikan ta mga report halos sa mga pagdiban nato sa lawas. Sarong 72 anyos na lolo sa Manuang Kansipukot, Camarines Sur, inarestar. Dinuli sa kasong frustrated murder. Report na yan haliki Mike Rabito. Mike. Arestado kan mga autoridad duman sa Manuan Kansipukot, Camarines Sur ang sarong 72 anyos na lolo na natubang sa kasong frustrated murder matapos na ini ang dagusdang paluwasan mandambiento de aresto kanusgado. Sa report gikan sa PNP Sipokot, pasado alas 2 nin hapon kasunwa duman sa barangay Manangli, Sipokot, Camarines Sur, kan takmaon kan pinagsarong persa kan Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company asin man kan Sipokot Municipal Police Station ang persona kan sarong Lolo Eddie, residente kan barangay Manangli na unambita ng banuan armado ang mga otoridad kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kan sala kan Regional Trial Court Branch 57 duman sa banuan kan Libmanan, Camarines Sur, ninuli naman sa kasong frustrated murder na nakomitir ka na sa bitang lolo. Iguan ni na piyansa na nagkakantidad 12,000 pesos na ipiga paluwas anues para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Naga City Police Office, may pagirumdum sa mga siklista na nagbibisikleta sa oras nin pagkabanggi. Baret na yan, haliki Baiko Garcia. Kanagtalikod na Sabado, aksidente na bundulang sarong nagbibisikleta sa Ross Avenue, Diversion Road sa Sunod Canaga. Pinulbaran man ko taning Rounds Hospital. Alagad deklarado ng dead on arrival kan attending physician. Nangyari ni Banggi ng Gayo asin ang lugar pang Gayo kung maliwanag kung kaya may pakiwalay Naga City Police Office sa mga siklista asin nagbabiyahe tuyong oras ng pagkabanggi sa Sunod Canaga. Susog sa pahay kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtarap kang PNP Naga. Sa mga nagbibisikleta kay puwa na magpasiguro na igwa lamang ng blinkers asin reflectorize sa vessel helmet. Ngarig precaution sa mga nag-aaragi sa mga madilikyom na dalan. Pasiguroon man na permi nga mag-agi sa designado nga bike lane kung mayong bike lane basta sa gilid ka tinampo. Sabi ni Pumar, ang mga tiglaag na blinkers asin reflectorize ng mga susuluton kang siklista medyo may kantidad asin bawa sa forma alagad mas maray na magpasiguro para safe ang pagbiyahe. Sa lado man ka nagmamaneho ng 4 wheels asin darakulang auto maging marigmat sa pagbiyahe lalo na kung banggi tatibad makabudal o makasabit. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network. 9 minutos antes mag-alas 6 din pag-aga sa iba pang report. Sarong mekaniko dinakop ninuli sa illegal na droga dyan sa Pili, Camarines Sur. Bareta haliki Junel Cuba. Junel.
Sarong mekaniko nin auto anda dinakupkan mga miyembros kan Philippine National Police. Uli man sa ikinasang drug bypass operation kan mga autoridad dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Ini matrayumpo nga ginibukas od mga alas 5:55 nin na pagkahapon sa Zona 1 Pawili Pilik Camarines Sur. Anda suspek iyo si Elvin Aquilera Robosa, 48 anyos mayagom, sarong mekaniko sa mga auto. Ada sarong miyembros kan pulis kan PNP na miyembro kan Municipal Drug Enforcement Unit. Iyo mismo ada nag-akto na pusher buyer buminakal nin sarong plastic sachet na may laog ni na shabu sa suspetsado sa kantidad na 500 pesos. Matapos kayan ada ginibong drug bypass operation piga ramalan ana suspect asin na digdi na pinag-search ana sa iyang lawas nakuha sa bulsa kan sa iyang short iyo pa ana 5 pidasong transparent plastic sachet na may laog nin shabu asin na nabawi manigdi ang kantidad na 500 pesos na ginamit bilang drug bypass money. Ang inventaryo asin iba pang pagdodokumento ginibo mismo sa lugar kan presensya kan mga saksi na yaon ang mga barangay official asin manda iba pa na atubang unya na anda akusado sa kasong pagbalga kan Section 5 asin na Section 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mantang ang suspect nakakulungon yan sa hipatura kan pulisya dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Ang matrayumpong operasyon na pinaggibo kasudma base naman sa sumbong asin impormasyon kanda mga kabarangay kani na iyo ang nakakailing kanda pagtutulak subot nin droga kan nasabing suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito kanya matugang alas 5:54, 6 minutos na lang, tapos pagkabutang oras na alas 6 ng pag-aga. Kakampi Network News. Kinundilar ni Senador Grace Poe ang nag-viral na video na pinabayaan sana ang sarong gada na ido sa loob kan dog pound sa Masbate. Pinabandon ni Poe na dapat mapalimbag sa lay ang mga responsable sa pagpabaya asin sa pag-aabusong ini sa mga hayop. Ipinahayag ng Senadora dapat mag-serving ehemplo ang mga local government unit sa payagan sa mga dog pound asin iba pang human animal facilities asin magkakaligo na magsunod sa Animal Welfare Act. Aram ni po na nangyari mangganaray sa nagkapira mga barangay ang kapabayaan sa mga hayop sa rarom kan sa idang pangataban. Huli kani, liwat ipinangapunan ka Senadora ang tulos na pagkaporbar sa propwestong lay na pagkriya ng Animal Welfare Bureau bago matapos ang 19th Congress. Ini ang maserbing primary guardian sa pangataman sa kapakanan ka mga hayop sa interong Pilipinas na may bastanting resources asin higutan man ang kastigong ipapataw sa mga maabuso sa mga ataman na hayop. Plano na talaga kan Department of Agriculture, puro ni plano na ipautob ang maximum na suggested retail price sa mga karning urig sa bulan kad Marso huliban sa palagos na paglangkaw kang presyo ka mga ini. Sigun kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, isa sa pinal na ang pag-uurulay sa mga stakeholders ngunya na simana para sa implementasyon kan SRP para sa masunod na bulan. Dawa na nga ni may pampresyo kung gurano alagad pwede mas hababa sa 400 pesos kada kilo. In kaso 250 ang farm gate price pwedeng patungan ng 100 pesos asin maging 380 pesos kaya maging 380 pesos ang kada kilo na rasonableng presyo. Matandaan, erot naman nagpautob ang DA ni maximum SRP sa mga bagas para man sa pagbaba kang presyo kang kada kilo sa merkado. Nagpanawas naman ng video statement ang sarong content creator na si Chris Bryant matapos niyang ihian ang campaign poster ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ini matapos siyang sitaron asin
agadan ng public apology kan legal counsel ni Kibuloy na si Atty. Israelito Turion. Sa Facebook Reels ni Chris Kalagtalikod na Domingo, February 6, nagagad siya ng dispensa sa ginibod niya sa poster kang pastor na manunuparan sa luwas kan KOJC compound. Sa presente, mientras na sinusurot ang baretang ini, burado na ang kontrobersyal na content ni Chris na pik-ihian ang poster ni Kibuloy. Dahil pa manggiraray makapagsangat kan sayang withdrawal of candidacy si Dr. Willie Ong sa Commission on Elections. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, inahalat pa rin ang opisyal na pag-atras ni Ong langunyan nakaratay sa sayang helang. Kalagtalikod na February 7, pinanunsya ni Ong sa social media ang sayang pag-withdraw sa senatorial race. Asin matutok na sa siya sa sayang salud kung saan nagpapasararam sa mga examination asin treatment sa sayang abdominal cancer. Sabi ni Garcia, uli sa kamatian ni Ong, pigilaw manindang mapatrana ng representante para mag-withdraw ka sa kandidatura. Nagsangat si Ong COC sa pagi kan sayang misis na si Lisa kalagtalikod na Oktubre 3 kalagtalikod na taon. Si Ong inot nagsabak sa politika kan 2022 presidential elections kung saan siya naging vice presidential candidate kang kaito presidential candidate na si Isko Moreno Dumagoso. Pigkondidar ni House Assistant Minority Leader asing Gabriela Women's Party List Arlene Brosas ang senatorial candidate na si Jimmy Bundok sa mga ipinahayag kani sa TV personality na si Gretchen Ho sa sarong entrevista. Ipinahayag ni Brosas, ginigibo sa naman ni Ho ang sayang trabaho kan hapoton si Bundok sa sayang sinabi na si Pastor Apollo Kibuloy lalawgon ng kawaran ng hustisya sa Pilipinas. Sa sinambitang entrevista, hinapot ni Ho si Bundok may koneksyon sa laging pahayag kani kay Kibuloy. Kabaliban sa sinimbag ni Bundok ang habo niyang makaulay ni Nolita Magayon asin totoo na nakakabighani ang mata ni Ho. Binatikos ni Brosas ang subot double standard asin PIP treatment na itinataw kay Kibuloy na nakapag-record ng campaign video mientras na ini nasa kulungan. Ipinahayag ni Brosas na dapat mag-public apology si Bundok katakod kan mga sinabi kani laban sa TV host. 1 minuto na lang mga tugan, tapos magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga sa mga ultimong bareta niya itong yan. Mga huring bareta sa lado nasyonal, nakumpiskar ka mga tawan kang Customs, Intelligence and Investigation Service, Patriaman Malina International Container Port, kang Bureau of Customs, ang mga smuggled na luxury vehicles sa sarong warehouse sa Marikina City. Kabali sa nakumpiskar, ang mga sakyan na Ferrari, mga McLaren na abuton sa kantidad na 366 million pesos. Kang Pebrero 13, nakumpiskar kang Customs ang 1.4 billion pesos na kantidad ng smuggled luxury vehicle sa Pasay City, Patinaman, Parañaque City. Sigun sa BOC, ang kumpanyang ACH High-End Motor Service Center na nasa JP Rizal Street, Makati City, ang sealer kan mga mahalong na bihikulo. Ipinahayag ni CIIS Director Bernie Inciso. Sinakyan kan CIIS MICP team katabang ang Task Force Aduana kam Philippine Coast Guard ang sinambit ng kumpanya para iserbi ang letter of authority na may sarili kan shop para maberipikar kung igwang lehitimong dokumento ang mga pigi-importar na mga sasakyan. Kabali sa mga sasakyan na hiling sa warehouse, iyo ang Ferrari 488 Spider, Ferrari 812 Superfast, Ford Targa, Mercedes-Benz G63, EMG, BMW M4, Lexus LC500, mga Bentley Bentayga, Land Rover Defender, Audi, Ford Explorer, ano ni mga autong iniyo, Silyang L7 SUV, Abarth, ito na kabisado MB Agusta Brutali, Motorcycle 1000, asin na duwang luxury vans na Toyota Alphard. Ipinahayag ni Deputy Commissioner for the Intelligence Group, Joby Max Oy, kay Puan ang mas makusog
o pinakusog na lakdang laban sa mga smuggler. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 2 minutos po magalampas ang oras na alas 6 ng pagkaga. At mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan! Asin sa samoy pagkabalik ang tabianan po mga baretang halis sa tuya mga kakamping radyo. Mga baretang tilipon kan DWEB-FM Kamsur, halis sa Rinconada area. Tilipon man ang mga bareta kan KM Kakampi dyan sa partido. Asin, mga bareta maghalisan BBS-FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang sinunahan tabianan on-air online. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Tara mga bareta magali ko dyan sa tuya mga kakamping radyo. Enot magali dyan sa Rinconada sa bayan DWEB-FM Kamsur. Kaya ba naman sa mga bareta si Benny Licena. Benny. DWEB-FM Rinconada Kamsur Network News. Abalos yun at sa detalles kan mga barata, halidigi sa DWB Kamsur ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa sa pinakahuring sesyon regular kan sanggo ng panglalawigan kang probinsya ng Camarines Sur Kasudma. Udok sabot na pinasalamatan ni Mayor Yipip Sinyar kan lokal na gobyerno kan Banawan na Magarawa ang mga members kan sanggo ng panglalawigan sa liderato ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa pagpasa rin sa resolusyon na minato din pag-umaw matapos na sa ikatulong pagkakataon asin sa sayang ikatulong termino liwat nindang nasungkit ang prestiyosong onra halis sa DILG na Seal of Good Governance Award sa nakalis na taon 2024. Magigirumduman na mismo si Board Member Vanessa Sinyara kaya ba si Board Member Paul Rapado Manaog gabos kan tercer distrito kan probinsya ang nagpadrino sa nasabi ng resolusyon na sinuportaran kan mayoring miyembro kan Konseho Probinsyal. Tinawag doon Mayor Yipip sa sayang naging mensaheng pasalamat na nasabi ng ONRAP at tunay kan sa nang untok na commitment sa transparency, pagiging silag accountability, paninimbagan, asinan pagtaunin marin na serbisyo sa Sanagbanawaan. Orgulyong sinabi ka rin na ang siring na onra nakuha sa sayang huring termino bilang alkalde kan Banwa na Magaraw. Dahil man kanipig solo ang onra, urita ini sigun sa saya pinagsamong ispersos kan gabos na mga nasa lokal na gobyerno kan Banwa na Magaraw kay banan sa mga leaders sa barangay Urugnan mga konstituentes ninda sa sayandang Banwaan. To the honorable members of Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur, led by Vice Governor Sal Fortuno Jr., to my fellow public servants and everyone here today, with deep gratitude, I accept this commendation for Magaraw's achievement for 2024 Seal of Good Local Governance, our third time in my term as municipal mayor. This honor reflects our unwavering commitment to transparency, accountability, and service excellence. I am proud that in my final term, we have once again demonstrated that good governance. And Parte kan mga naging payag sa mensahe ni Mayor Yipip Sinyar Kasudma. DWEB-FM Rinconada Kampi Network News. Dagdagantan bareta sa lado lokal, yaon salian sa Erwin del Castillo. Kongresista kan ikalamang distrito kan Camarines Sur, Congressman Migs Villaferte, labilab ang kaugmahan asin pasasalamat sa enterong Rinconada ninhuli sa perming mainit na pagsabat sa mga banwaan na pagtuyong minabisita ang Timuan Kamsur, Timuan Rinconada. Kaibanan ang sa iyang ama na si Congressman El Rey Villaferte na mabalik bilang gobernador kan probinsya ng Camarines Sur asin si Governor Luigi Villaferte. Asin lalong nagiging maugma ninhuli tabako sa nang pagbisita kundi dakul na mga daradarang mga sorpresa kan mag-arama ang itinatao sa mga taga Rinconada. Mga pagbintilar nin mga magagayon na programa asin mga serbisyo na idinadara sa Rinconada kan mag-aramang Villaferte ang pinapamati sa mga taga Rinconada. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEB-FM Rinconada Kampi Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, yaon kami sa samuyang opisyal na session hall na namumugtak sa Barangay Tres Reyes, Bato, Camarines Sur.
Ini ang tinawang doon o tinawang klarong kasimbagin kasudma ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos sa sendang sesyon regular sa konseyo matapos na igwang netizen na nag-aantabay sa FB Live kan na sesyon asin garo pigi intriga ang konseyo huli sa pinalos na impormasyon kan sa ng alkalde sa giniborang State of the Municipal Affairs na mga miyembros kan konseho igwang plano na maglamyerda partikular sa Palawan para sa sarong okasyon na pagtitripon kan mga members kan Philippine Councilors League sa katahawan kan sesyon regular kasudma sarong netizen na pinangaranan ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos sa sarong Chichi Cariblan nagpalayag din siring na kahaputan nagaruman sa na pang-iintriga kung ang sesyon ninda kasudma ginibo sa aklan. Tinawang doon ni Vice Mayor Ramos na sinda kasudma yaon sa senong opisyal ng sesyon hall sa Barangay 33 Bato Camarines Sur kung sa'y namumugtakban ng munisipyo kan sa Banwaan. Nakiulay ang vice-alkalde sa mga netizen na kung pwede dahil magparapos ng mga bagay na nagdadara ng karibungan urog na ang siring na mga fake news. Ako lang ako nag-uunga ako lang muna sa social media and teacher is obliged to answer his query because there were some query especially in the social media na kung kita ko no nasa aklan. For your information, Ms. Chichi Gariplan, we are here exactly in our official session hall. Okay, right here in Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. So, nasa na po, isali kami, Banwaan na Bato, na asisisyon, mula po kami sa aklan. So please, dili po kita magpapos nakaka-confuse ng mga tao. Kalipisil po kinan iparagigon ng fake news. Parte kan mga naging paig kasudma ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yan ang mga bareta halidigdi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Hari dyan sa EBFM sa Rinconada. Alas 6:16 oras ngunyan. Isunod na mga baretang tinipon kan KM Kakampi Partido. Kaya bando naman sa mga bareta si Rene Orillosa. Partido. KM Partido. Kakampi Network News. Mabalos sa kakamping June o yan mga barata gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Limitado na ginakomento kaya kapayagan ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad dapit sa pinagtutulod na bill sa Kongreso na maging optional na senior high school sa mga estudyante nagtapos na sa high school. Sa entrevista kasudmang pagkaaga kay DepEd Regional Director Dr. Gilbert Sadsad, sinabi kanina naman ang gadigwanin bill na pinag-introduce o pinagtutulod sa Kongreso na inapod na Education Pathway Bill na ang mga estudyante na nagtapos na ni high school na dahil na mapadago sa college na maeskwela sa pagikan na test danday na obligado na mag-eskwela sa senior high school. Alagad nagsayo si Regional Director Gilbert Sadsad na magtaupanin ibang detalye. Mantangan sinambit ng bill ang nakabasar pa sa nasa Kamara de Representantes sa lagad dahil panaaprobaran sa Senado. Pinagatanan doon ni Sadsad na oras na ini ang maging salonglay sa kanaman ini ipapaliwanag sa indam. Uyan parte kan mga payag ni Regional Director Sadsad. Igo po ning bill na pigpasar pero mayo pa sa Senado na itong pigapod na education pathway na garo ang gigibuhon bako ng required ang senior high school sa mga eskwelang dahil naman makalig pero dahil tapayan matatawa aning komento ni Hulita dahil pamampuyan approved na batas sa Senate. Igwa na kayan sa Congress. Pag na-approve na, i-discuss. Mientras tanto dapat man sa kaputan kung ano ang may ginepekto kayo sa Departamento kan Edukasyon o DepEd. Sinabi ni Regional Director Sadsad na igwa inindada raw na epekto mantang ini ang malapas sa K-12 asin mapapahatan ng enrollees sa senior high school na mantang napapahatan ang enrollees sa senior high school apektado man kani ang numero ng enrollees sa college. Pinaliwat si Regional Director Gilbert Sadsad. Definitely, ikontra yan sa patasang K-12. Kedua, pero na magkakaigwa ng epekto kasi mabawas na itong mga eskwela na duman sa senior high school. As in,
ang college man maapektuhan na dinulita instead na magpadagos pa ng kolehiyo, malumanas sa Si Direktor Gilbert Sadsad ka na Departamento kan Edukasyon o DepEd Bicol. KR Partido, Kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata tulong mga barangay, binisita sinalistriburanin na food packs ka na Timwa na Lagunoy ka Sudma. Nilo Oriana sa detalyas kan barata. Tuloy na naman ng mga barangay ang pinagbisita sinang pinagdistriburan ng mga food packs kan Timwa Lagunoy sa Pangilot tipo ng barangay Manay Bibot Bona asin Pag-iriba. Pukong sumenas 2,000 na mga household sa sinabit ng mga barangay ang nabiyaan kaya naunabitan ng food pack distribution kung saan kabali sa mga pinagbisitang barangay iyon ang mga barangay kan San Rafael, Lua asin Manburabol asin Mayong Piga Pili anas pinagtawanan. Ang rice distribution karago sa ginigibo kan Tinggan Lagunoy sa tabang kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa liderato ng Governor Luigi Villafuerte asin man Congressman Elke Villafuerte na mabalik bilang gobernador kan probinsya. Sigun kipo ng barangay Manay Bibot Bunad at unang tabang itman ini sa indang mga kaimanwa na makasanggawal sa pang-oral daw na pagkakan programa ng mga pigito man kapos ng mga pamilya sa indang nga lugar. Inisubot halos bulan-bulan naman dahil pinag-iibukon sa ina may ulain kayan. Igwa pa man subot na di-distribuer para sa mga senior citizens, mga solo parents sa PWD, asin man mga bado sa nanay, arog ka na mga bulong vitamin sa gatas asin iba pa. Mientras tanto, lain pa man kan food distribution sa tulong barangay, kasabay naman kasaugman na nakapapan subot sindanin mga gitmatic na mga gripo sa nagkakapit ng mga residentes ng barangay San Ramon kung saan ang mga ini o kapit ng lugar ang daimang subot inaabot din na pabulos kan na tubig kan na PWSS kung kaya nasasakitan man ang mga residentes para man sa indang tubig pagtulong yung iinom na tubig kung kaya ini man subot ang sa indang pinagkataong tabang para sa sinambit ng mga residentes na makakuha o makakuhanin inom na tubig sa paagi kan gripo. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi News. Ako man si Miro Giana, Maraydag. KR Partido, Kakampi mo, Network News. Sarong lalaki arestado dito sa paglapas sa Section 5 kan Acta Republica 848 na pinaginmiyandahan kan Republic Act 10593 o ang illegal na pagpalod ng kahoy sa banuan kan si Ruma Camarines Sur. Dads Prados sa detalyes kan barata. Arestado ang nasarong lalaki sa ginibong operasyon kan mga operatiba kan sa Roma Municipal Police Station sa pamamayo ni Pulisya Captain Mark Anthony Clidera ating Chief of Police kan February 6, 2025 parang alas 10:30 ni nabanggi sa Zona 1 Barangay Magkaysay Tinambak, Camarines Sur. Ang suspetsado pigbisto nga si Jaime 56 anyos asang residente ka na sabing barangay inarestahan sa visa ka na warrant of arrest paglapas sa Republic Act 8045 na pinagamandaran ka na Republic Act 10593 legal na pagpatuloy linya kan sa ito mga pagriba sa ito sa saydang mga bareta. Yes, Siding Judge ka na Municipal Trial Court si Roma Camarines Sur na may pitsang Hunyo 7, 2023 Guamin pagrekomenda na piyansang korte in kantidad 12,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Ipinaaram sa suspetsado sa mga derechos konstitusyonal asin andalang ka na pag-arestar sa iya asin na nakasado sa presente nasa kustodiya kan si Roma Municipal Police Station para sa magkakaligong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, Kakampi mo. KR Partido, Kakampi mo, Network News. Sa ultimong barata din ulit sa gulpinan mga pensyente mga trabahoan sa Ngunian Bayan ka natin ang baka Camarines Sur. Pinag-proponer ni Konsal Erwin Borja na desisyon na kan sa Ngunian Bayan ka natin ang baka Camarines Sur kung aaprobaran o daina ang na-propose na 2025 annual budget ka lokal na gobyerno ka na banuan natin ang baka Camarines Sur. Ang kagadanan ni Konsal Erwin Borja ang ginibo sa pinagkonduktang regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kana tinambak Camarines Sur kasudmang pagkahapon. Alaga din ang pinagkontra ni Konsal Jonas Sultes sa pagsabi na mayo ng diretso poderan Sangguniang Bayan mag-disapprobar din na proposed annual budget base man sa pinagabubot kan na Local Government Code of 1991. Imbes kinakaipuhan ang Sangguniang Bayan
ang padagos-dagos na magkondukta ni na regular na sesyon na mayong ibang pag-uurulayan iyo ang proponidong taunan na prosopesto sagkod na ini ang maaprobaran. Si Konsal Ervin Borja ang nagaproponer na desisyonan kan Sangguniang Bayan kan ako na aprobaran pa o dahi ang proponidong annual o pinagpoproponer na annual budget na Alkalde Roel Tuy. Mantang ang mag-ibong na lado padagos na nagmamatagal sa sendang kanya-kanyang paninindugan na kundi magkairintindihan pagkatapos kan Marso 31 ngunya na taon. Ang lokal na gobyerno kan Tinambaka Marinesur ang maoperar sa pahikan na reenacted na budget. Kasodma sa Alkalde Roel Tuy liwat na pinag-endorsa sa Sangguniang Bayan na aprobaran o liwat na pinag-endorsa sa Sangguniang Bayan na pinag-sertipikaran na urgent ang pag-aprobar ka na proposed na 2025 annual budget. Halaga na pusog ang paninindugan ka na mayoriyang grupo sa konseho na kalaban sa politika ni Alkalde Tuy na sinda na ma-aprobar ka na sinambit ng taon na prosopesto sagkod na dahil mag-aparecer sa sesyon ang mga pinag-irimbitaran ng mga department head na maserbing resource speaker. Napag-araman ang mga department head ang dahil interesado na mag-attender sa imbitasyon kan Sangguniang Bayan para makaibitar sa mga below the belt asin na may halong kawaran respeto na makaputan. Arog na sa mga miyembro kan Sangguniang Bayan kan tinabak na mahilig mag-grandstanding. May girumdum na sa Alkalde Roel Tuy. Kanini ang mag-attender sa sesyon regular kan Sangguniang Bayan, pinahilingan ng kawaran respeto kan kawaran o kan nagkapirang miyembro kan Sangguniang Bayan na yuman ang iniibitaran na mangyari kan mga naimbitaran na mga departamento o mga department heads kan LGU Tinambak Marinesur. KR Partido Kakampi mo Network News. Kakampi nga Juni ng katalipunan ka na mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido ang nagatod sa indukan mga barata. Ang sinapun lingkod Rene Aurelio sa Babalos sa Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you sa KM Kakampi Partido, 6:26 oras yatong unyan. Pagali sa partido, isunod yato ang mga baretang magaliban sa BBS FM sa Naga City. Kay banta sa mga bareta si Junel Cuba. Junel! BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping Jun na uyaman ng mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sarong bagong business district ang nakatalaan na itindog sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur ngunya na taon na 2025. Ang proyektong ini pigtutulod ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elry Villafuerte. Katabang na ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Ang bagong business district dyan sa Calabanga ititindog sa lugar kan na Kipayo, Calabanga. Natapos na ang dumping kan na daga sa lugar asin na konektado naman ang mga tinampo pasering sa sentro kan na Banwaan kan Calabanga asin iba pang mga lugar sa tabang ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte. Ang proyekto kabali sa mga listahan kan priority project kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur ngunya na taon 2025 sa tabang ninda Congressman Elry Villafuerte asin ni Gobernador Luigi Villafuerte. Dakulang tabang sa parte mismo kan Banwaan kan Calabanga ang nasambit ng proyekto urog na sa saindang land use kung sain ini kinokonsidera bilang bagong business district sa sinambit na Banwaan. Uyaan parte kan mga pahayag ni Mayor Eugene Severo kanda Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Sometimes po ni former Mayor, big open lang po siya pero they connected si Agihan. Sa time pa po pinatapos po si dumping kayan. Pero since makapalan talaga ng dumping. Pero ngayon, happy to see connected na po yan si Market, sa likod ng Market, hanggang duman po sa may tapat ng Kasureco. And kung ako nagkasala, 2025 is 2025 and sa succeeding years, niya una po siya sa priority programs ng probinsya. Alam po sa tabang ng Congress, ni Congressman Elry Villafuerte and Governor Luigi. Babadgetan din sa national hopefully sa mga masunod na taon makonekta na yan. Wala siyang tabang kasi sa land use pa. Kung sa
comprehensive legislation, i-identify din as business district o bagong business district. And plano tangan ito siya na i-propose or idulok sa taas na maging economic zone or business at least manungod sa komersyo. So yan po sa tabang po yan or sa steps sa government region ng Bustong LA na para po mahaman si bagong business sa Calabanga. Pero mo po yan nabilisan. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Eugene Severo kan na banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Mientras tanto, nagpapadagos ngunyan ang investigasyon kan Philippine National Police o PNP sa kagadanad ni Dr. Rajind Monita Romaldis Sibua sarong Ovigay kan Bicol Medical Center. Na nako ang gadaan asin na may tama nin bala sa iyang payo sa laog mismo kan sa iyang kotse na nakaparking dyan sa Princeton Street, Monterey Village, Concepcion, Pequeña, Naga City, basado sa mga autoridad na nakapokusinda sa mga CCTV sa nasambit ng lugar sa paghanap nin mga ebidensya kabali sa pakikipag-ulay sa mga kaibahan kani sa trabaho asin man mga kabisto saro sa mga person of interest na tututukan ngunyan kan PNP iyo ang kasaruan ka na nasabi ng doktorang biktima igwaman sindanin mga ebidensya nakapot na nako mismo sa lugar kan kotse kung sain nahiling ang bangkay ni Doktora Romaldis. Kasudma, nag-abot naman ang tugang kan biktima hali sa Manila na iyo ang nag-aasikaso kan bangkay ni Doktora Romaldis. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Major Jubel Lunar, Chief of Police kan Station Number 2 sa siyudad kan Naga. Tapos po na may connection sa iya, so please katakat na po ng interview ng ating makuha na po, matagita po kung ang kasi ang pinaka-objective sa police is makuha na po ano talaga. Yes sir, pagpuyanta siya po siya digil na trabaho sa Bicol Medical Center and taga Manila siya, pati po si pamilya niya nasa Manila man. And kung yan po nga ating aldaw, kaulay na si Tugang na kayan madigdig si Tugang ngayon aldaw ng ating magtawan maano po masikaso po yung Tugang nila. Sa ano po pwede iyo, bayan mo po na chat po pag nakaulay na si mga co-workers niya, masasabi yung ma-confirm na po. Yung sa'yo sa videos po, ano yan, start po yan naman sa lulo ito yung biktima. Ayan po, sabi ba kayo mga co-workers dyan, pero sabi ko po nga hindi po hanggang, kaya halatong na po muna si Kuyan, si mga result ng aming mahilig na. But sabi ko po nga kapos na mga, just mapagkwata ka mga CCTV footage, ano po, ang aming malinawan po kita, kasi duman sa mga nahilig na CCTV footage, kasi nasa viewing pala po kita. Ngayon po aldaw, ito yung mga concern na may mga owner ka CCTV, so mapakiulayan na matawan po kita ng official namin. Artiyan kan mga payag ni Police Major Jubel Lunar, Chief of Police kan PNP Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Teenage pregnancy kabali sa pigre-resolveran sa violence against women and their children. Boyd Paderes sa report. Nasa opisina na kan violence against women and their children sa Lambang Barangay sa Naga City ang issue sa teenage pregnancy na kung dahil mariresolveran ang makakasuhan ng ibong na parte urog ng ang lalaki uli sa pagporbar na pagtalikod sa responsibilidad. Saro ang tinago sa Barangay Council sa tinago may arog kaining sitwasyon na sidon kay punong Barangay Estelita Bautista ang inaaging nila sa legal na proseso kung sa pag-urulay sa konseho sa lupong tagapamayapa na kung padagos pag-islabo ng investigasyon kakasuhan na ninda. Sinabi ni Bautista ang minor na lalaking sangkot sa iso ang nasa children's home at iba nasa kanya-kanyang pamilya mantang ang minor na babaeng badus ang nasa magurang kanya asin regular na pinapasairarom sa intervention para mapangatamanan ang sa iyang emotional status. Para sa BBS News, Boyd Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. DepEd Camarines Sur, piga-asikaso na ang mga kaipuan kan mga paratukdo na maserbi sa 2025 election. Sa report ni Daryl Banyas.
ipinahayag ni Atty. Salvador Pilingon, ang Division Information Officer kan Department of Education Ligi sa Camarines Sur, igsabi kayo nila nagpaluwas sa Subotan Regional Office, yung sarong memorandum kung sa ila kapalaman digdi na masairaron sa training ang mga paratukdo. Patakod kayo ni liwat na pinagdumdum kan opisyal ang mga teachers na pigutugutan sa ng mag-serve kung ang mga ini ang mayong political interest, mayong kapamilya na nagdadalagan sa anong mga posisyon asa sa 4th degree consanguinity, asin dapat mayong pigsusurugan sa isay mga politiko. Sigang gipilingon, importante na masunod ang mga sinambit ng panundon, binulita ini ang nakapalaman sa ley asin sa konstitusyon na padagos na pigsusunod sa labig na panahon. Inugang pa kanupisyan, piglalauman na sa paikan mga paratukdo, magkakaigwanin maray, malinig asin matuninang na eleksyon sa masunod o sa bulan ng Mayo. Tawag ng pangapudan na sa nakaini sa mga maserbing paratukdo na perming maging honesto sa saundang pigsumpaan na responsibilidad tangarig na dai mamugtak sa langanin na sitwasyon. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. PNP Naga kinumpirmar na may 200,000 pesos na reward money sa makakapagtukdo sa suspek sa paggadan sa sarong doktora kan Bicol Medical Center. O kay Isminda sa detalye. Pinag-confirmar ka na Naga City PNP sa pagi ni City Director Erwin Rebellion na ikuan na ng 200,000 na reward money sa makakatukdo kung si isay talaga ang suspect sa panggagadan sa sarong Dr. kan Bicol Medical Center na kung saan 200,000 ang pinag-opreser para sa reward money sa makakatukdo sa suspect. Sa ni Kerwin Orlanes RDCP. May obligasyon as this reward money. If I may read, to aid in the swift resolution of the case of Dr. Ranjil Munet Kumades, who was found lifeless with gunshot wound to the head yesterday, the city government of Naga is offering a reward of 200,000 to any person who can provide information leading to the identification, so arrest, accused, conviction of just reasonable circumstances. Sabi nga, partiyan ka naging pahayagan ni City Director Erwin Rebellion na konsahin ang 200,000 supot na offer, posibleng badagdagan pa ini ning huli taigwa supot ning pribadong persona na nagpaabot nin impormasyon na nakanda siyang magtaunin dagdag na reward money para sa madalian na pagka-resolbar kan kaso sa nasampitan ng krimen. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Jun ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Network News. Kakampi Network News. Thank you sa BBS FM. Oras siya itong niya matugang alas 6:38 ng pag-aga. Babalik tulo sa mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Alas 6:40 oras siya itong dyan sa mga ultimong bareta sa Radyo Lokal. Ngunyang pasanan, dakul na ang excited na makumpleto ang Pasakaw Balatan Tourism Coastal Highway na inisitibo ni Congressman El Rey Villaferte kan 2nd District kan Camarines Sur asin na kandidato sa pagkagobernador. Iyan uliman sa kanakol na oportunidad na dadarahon urog na sa mga residentes na nag-i-star sa mga kostal na barangay na agyan kan sinambit ng bagong tinampo. Kabalit dyan ang pagpalipot kang biyahe, madali ng pagtransportar ka mga produkto asin ang pagdiskubre sa mga bagong potensyal para sa industriya ng turismo. Ang Pasakaw Balatan Tourism Coastal Highway may kabilugan 40.69 kilometros na nababagtas sa 5 munisipyo sa Camarines Sur. Kung saan ang ambisyosong tinampong ini, bako sa ng tinampo kundi realisasyon sa promesa
na maiangat ang pagbuhay ka mga residente sa lugar asin magkaigwaning akses sa mga pagtraid na komunidad. Ang proyektong ini kabali ng unyan sa flagship initiatives kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinuunan kan 2018 durante kang panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. May kabilugan na kantidad ining 14.972 billion pesos asin oras na makumpleto. Mapapalipot na ang biyahe pagali sa Pasakaw Pasirim Balatan na 41 minutos pagali sa dating lampas 2 oras. Ini pigpupunduhan sa naram kan General Operations ACA na suportado man ka National Economic Development Authority. Asin ang proyekto nakaresibida ng inisyal na alokasyon na 405.6 billion pesos ikan sa 2.064 billion pesos na alokasyon na pigpaluwas para sa fiscal year 2018 to 2024 sa iraram kan General Appropriations Act. Sa ibong kan solamente 9.76% na kumpleto. Sa ngunyan, nahiling na ang potensyal na impakani para sa publiko. Ang sinambit ng Coastal Highway, mabagtas sa mga manuaan kang Pasakaw, San Fernando, Minalabak, Bula, asin Balatan, Camarines Sur, mabalyo ng tracing tulay, asin maagi sa 15 sa sa 17 barangay, kabali ang mga magagayo na tanawon sa manuaan kang Pasakaw, Camarines Sur. Sigun sa residenteng si Edin Bumbeta, inakan na duwang aki sa manuaan kang Pasakaw, Camarines Sur, mapapalipot na ang pagatod niya nin estudyante sa eskwelahan, pagpasiring sa healthcare center, asin man sa merkado. Mientras tanto, ipinahayag ba ni Regional Director Herbie Aguas kan Department of Tourism na sinambit ng proyekto sarong game changer para sa turismo sa probinsya kan Camarines Sur. Ipinahayag ba ni Congressman Elry Villafuerte na ang Pasakaw Balatan Tourism Coastal Highway ang mapasinso sa mga saralit na negosyante, akomodasyon, pati naman iba pang industriya na may koneksyon sa turismo na makukuha sa sinambit ng bagong tinampo. Mientras tanto, sa iba pang mga balita niya tungkol yan, kumpiyansa si Congressman Elry Villafuerte na abot sa 500,000 na mga rehistrado sa hindi pa rehistradong barangay health workers o mga BHWD o BHW ang matawaning seguridad sa trabaho as iba pang may kasumpay na benepisyo na halong na dapat nilang naresibi bilang frontline health volunteers kada barangay. Yan hulit namin miligro ng may pasar sa pinal na mai sa pinal ang pagpasar kang propesto dapit sa Magna Carta o BHW o BHW na pig-endorsar kan Palasyo Malacanang kung saan kabali digdi mismo si Congressman Elry Villafuerte na co-autor duman sa Kamara ng Representante. Sinabi ni Congressman Elry na sa oras mapagsaro na kasinado patinabang kang Kamara ang propesto asi martipikaran ang Consolidated Magna Carta para may subitir sa Palasyo asin oras liwat na magtilipon ng Kongreso sa maabot na Hunyo sa sesyon pagkatapos ng midterm election. Halato na lang ang pagpirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para maginang dagos na lay bago matapos ang 19 Congress. Sa pagikan ling ini, dahil na mapapolitika ang trabaho kan mga BHW kang kanya-kanyang lokal na gobyerno asin magkakagawa na sindaling diretso na sa mahiwas na mga insentibo asin benepisyo na kinakabilangan kan 3,000 pesos na bulan na allowance asin hazard pay, insurance coverage, siriman, libreng medical asin legal services. Asin ini oras na maging lay ang mga BHW kabalin na sa mga ikonsidera ng mga bagong herwi orog na kang panahon kang pandemya nangunyang kabali sa kategoriyang community health volunteers asin gilawam sana sa saydang allowance na tinatao kang kinabibilangan ng mga lokal na gobyerno asin dai maiging kaput sa liog kan mga lokal na gobyerno na sangunyan may poder na sinda sipaon o ipagpadagos ang sa indang serbisyo hulikan kinikilingan sa politika. Kakampi Network News. Balita sa lawas kang Pilipinas ngunyan. Iguana naman ang aksidenteng eroplano, buminaliktad mientras patugpaon ang Delta Airlines sa Toronto Pearson International Airport. Ang sinabit ng eroplano gikan sa Minneapolis, kang inibiglang magbaliktad mientras nasa runway na.
Sigun sa US Federal Aviation Administration, FAA, gabos na 80 lunad kang eroplano salbadong na ilubas. Ang Delta Airlines Flight 4819 inuoperar kang Endeavor Air kang ini buminagsak mentras patugbaon. Paragos man ang ginigibong investigasyon ng mga otoridad dapit sa sinambitang panibagong aksidente nin eroplano. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Martes, 18 ng bulan ng Pebrero taon 2025. Mga bareta sa lunang tabiyanan, sarabay sa mga Kakamping Radio Live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido, asin sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Natabayan naman kami sa FB Live sa pangarabog ang bilig na puwersa kang Kakampi Network News. Halis sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City kay barang ko si Ken Palma sa Rado Teknikal. Ini po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay. Sagkon sa masunod niya itong pagatuling amin ng mga baretang on-air online, ini ang Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. BBS